So, yan actually yung pag-uusapan natin ngayong umaga, no? Para nga malaman natin ano nga ba yung mga bawal na, no, ngayon sa paaralan na ginagawa ng mga estudyante at ano yung mga maaaring gawin ng mga magulang, no, para tulungan yung kanilang mga anak. So para dyan, makakasama natin ngayong umaga si Assistant Secretary Tonicito Umali mula sa Department of Education. Good morning, Ase. Good morning sa iyo. Umaga. Good morning sa iyo, Carla. Good morning sa iyo, JC, at sa lahat ng ating mga nanonood. Asek, siguro umpisahan natin. Ano nga ba yung nilalaman nga ba nitong anti-bullying law? Unang-una, Carla, JC, pinaliwanag nito kung ano ang ibig sabihin ng bullying. Ang sabi ng batas, ito ay maaring written, verbal, or electronic expression, o kaya repeated or severe use of physical harm or physical gesture by one or more against another students na nagkakaroon ng epektong pananakit doon sa batang nabully o sinaktan, o kaya nagkakaroon siya ng hostile environment. The law used the phrase hostile environment para dito sa batang ito, na kung saan siya ngayon ay maapektuhan emotionally, hindi lamang physically, at ang kanyang performance sa paaralan ay maapektuhan din. And ASEC, ito ay i-implement for elementary and high school lang, hindi nakasama ang kolehiyo dito? Tama yan, Carla. Ang sabi ng batas ay para sa elementary at high school. Actually, Asek, ibig sabihin pala nito, dapat repeated or dapat tuloy-tuloy yung nangyayari. Paano natin masasabi, Asek, na repeated na yung behavior? Yun yung ibang pakahulugan din pala, JC, maganda yung punto mo. Repeated or yung batas also use the word severe. So pag severe, maaring isang action lamang. Yung repeated, yung halimbawa, inaasar-asar ka, papaulit-ulit kang tinutukso. Siguro kung isang beses lamang yun nagawa, hindi pa yun bullying. Ngunit kung paulit-ulit kang tutuksohin, Carla, yan ay maikonsidera ng bullying. So, napakahalaga na titingnan yung totalidad ng sitwasyon. So, nakikita build na yung attitude na mali talaga yung bullying, elementary and high school pa lang. So pagdating na sa college, alam na nila, na-instill na yung idea na mali talaga yung act of bullying. So I guess yun yung general idea, parang it's really instilling the values. Pero Asek, will this only be applicable sa school itself or kahit sa ibang mga lugar? No. Sa batas nakalagay, maski dun sa mga lugar na katabi ng paaralan, sa mga lugar na kung saan mayroong programa o aktibidades yung paaralan at nandoon yung mga bata, o kaya kahit saan man na ang naging epekto, halimbawa cyberbullying, kahit saan man yung bata niya ginawa yon, kung ang epekto dun sa batang binubully through cyber or through internet, Facebook, etc., Twitter, pagdating niya ay siya ay ma-isolate, maapektuhan ng emosyonal at magkakaroon ng hostile environment. Bullying na rin po yan. At paano ito pinagbabawal, Assistant Secretary? Meron bang, kunyari, criminal liability, administrative sanction, tas meron ba tayong requirement din sa mga private schools? Oo. Yung bata, merong parusa siyang matatanggap na nambubuli. Mula yan sa reprimand hanggang expulsion o pagtanggal sa kanya sa paaralan. Doon naman sa mga na nagkulang at binigyan ng mandato ng halimbawa ng DepEd. Ang DepEd meron ng DepEd number 40 series of 2012 at yun ang ating pinapatupad habang binabalakas pa lamang natin yung IRR. Hindi siya umaksyon pagkatapos may maiulat ng insidente ng pambubuli. Bagamat ang sabi ng ating mga polisiya ay dapat ay ipatawag ang magulang, magkaroon ng investigasyon, aksyonan kaagad, i-reprimand ng bata. Kung wala siyang ginagawa, pwedeng magkaroon ng administrative sanction. Sa batas, JC, sinabi na kung pampribadong paaralan naman ang guilty ng hindi pagpapatupad ng kanilang mandato dito sa batas, maaari sila matanggalan ng permiso mag-operate. Okay. So let's say merong bata na paulit-ulit na nga siya binubully. Let's say cyberbullying nga yung nagaganap. Ano naman yung magiging proseso ng pag-report niya sa mga guro or sa parents niya? Ano ba yung kailangan niya gawin? Under the law, dahil binigyan ng DepEd ng 70 araw para magbalakas ng implementing rules and regulation, wala pa yung IRR natin doon, Carla. Ngunit meron tayong DepEd Order number 40. Ang sabi ng ating DepEd Order number 40, pag inireport ito sa isang guro o non-teaching personnel, dapat
agad ito sa punong guro at dapat ay ipatawag yung magulang, magkaroon ng conference, titingnan kung kailangan ng intervention, guidance counseling activities dun sa nabully at nabully na bata, bibigyan ng karapatang parusa yung batang nambuli mula reprimand kung palagay ng guro ay mayroong mabigat na pagkakasala, mabigat yung pambubuli, talagang mabigat yung pananakit, talagang binugbog, halimbawa, ay pwedeng magkaroon ng investigasyon. So may due process din naman. Notice, opportunity to be heard, kailangan mayroon nun, yung magulang nung inaakusahan na ng bully, kasama dun sa investigasyon, at pagkatapos dun ay papatawan ng parusa. Kung hindi, sasang-ayon ang magulang maaari pong i-appeal ito sa ating school's division superintendent. Okay. So, ito pala, ASEC, sa loob ito ng paaralan, no? Itong prosesong ito. Sabihin natin, ASEC, na hindi gumagalaw or hindi kumikilos yung admin ng private school or even public school. Pwede bang dumiretso, kunyari, ASEC, sa DepEd? Maaari naman. Maaari naman. At may proseso tayo kung paano natin hahawakan ito. Alright. Makikita natin, no, talagang may penalties, no? So hindi na to pwede. Alam mo na, alala ko, Carla, nung bata tayo, no, at talagang itong bullying, parang normal way of life lang siya, no? Parang hindi naman siya walang tabu sa kanya, no? So napaka-normal lang nito. At nakita natin, lalo na sa United States actually, maraming mga kaso kung saan napakalaki ng epekto to the point na nagpapakamatay, no, yung mga biktima. Nakikita ko dyan usually yung cyberbullying ngayon. Yes. Dahil nga, everyone is online, anonymous, hindi alam kung sino yung nagsasabi. Ang dali lang sabihin kahit ano, without consideration na kung ano yung nararamdaman ng bata. Pero yung gusto ko lang i-point out, Asik, diba, nabibigyan rin ng pansin yung bully. Kasi syempre kailangan rin niya ng tulong. Tama yun, Carla, na napakahalaga na maunawaan din ng ating mga magulang na kapag may mga ganitong insidente ng pambubuli, dapat tutukan din yung batang nambubuli. Kailangan alamin bakit ganito ang kanyang actuations sa paaralan. Baka may problema sa kanilang tahanan. Dapat makausap ang mga magulang. At ang maganda rito, JC, Carla, ay dahil mandato na magkaroon ng anti-bullying policy. Bukod doon sa DepEd Order number 40, yung batas mismo nagsasabi, within 6 months, lahat ng paaralan, from the effectivity of the act, dapat mag-submit ng kanilang anti-bullying policy sa DepEd. Every year din, pati ang mga paaralan. Yun yung policy kung ano yung ginagawa nila. Every year, kailangan mag-report naman ang paaralan sa DepEd din, ang DepEd sa Kongreso, sa mababa at mataas na kapulungan, na kung ano yung mga ginagawa nitong mga paaralan na ito, ano yung mga insidente ng pambubuli, anong ginawa ng paaralan para masolusyonan ito. Napakaganda, napaka-aktibo ng pamamaraan na ginagawa natin. Ang mga bata ngayon, kung mayroong massive information campaign against bullying, pati yung nabubuli, malalaman niya, yung sinasabi mo kanina sa akin, JC, yung pinipitik yung tenga mo, baka akala mo, tuksuhan lang yun. Bullying na pala yun. Alam mo ngayon yung karapatan mo kung merong massive information campaign na ginagawa ang paaralan at yun ang mandato sa kanila ng batas. Yun ang bubuli naman, baka akala niya, akala ko okay lang yung ginagalaw ko yung gamit. At akala ko nagbibiruan lang kami. Pambubuli na pag ginawa ko pala ito, maaari ako maparusahan. Magiging mahusay ngayon ang pakikitungo ng bawat mag-aaral sa isa't isa at magiging ligtas ang ating mga paaralan sa mga ganitong uri ng karahasan. Assistant Secretary, siguro iniisip ko lang din, no, na paano kaya kung yung school mismo, no, yung administration ng private school mismo ay merong mga policies parang nakaka-encourage ng pambubuli rin doon sa mga estudyante. Siguro, bigyan ko kayo ng halimbawa, Assistant Secretary. For example, merong mga school na anti-LGBT, ganyan, or talagang nire-regulate na ganito dapat kayo kumilos, rather, magdamit. Meron kayang kakonektang requirements din ito mula sa Department of Education, ASEC, or are you looking at finding solutions as well or mechanisms para rito? Ang bullying ay isang aksyon ng mag-aaral sa kapwa mag-aaral. Alright. Ngayon kung yung paaralan mismo ang may ginagawa na nakapaglabag ng karapatan ng bata. Sakop yan ng ibang batas. At ang ating DepEd Order number 40, yung ating Child Protection Policy, deals with discrimination against our children, deals with violence or abuse that may be committed against our children. Ito naman, pag yan ang pinag-usapan natin yan,
adult na or teaching or non-teaching personnel ang gumagawa nung karahasan sa ating mga anak. Lahat yan, meron tayong polisiya dyan. Alright. So, pwede rin palang ireklamo yon, Assistant Secretary. Tama yan, Jason. And siguro, clarification lang, ano yung role ng parents sa buong nito, sa Anti-Bullying Act na ito? Dapat ang ating mga magulang, napakahalaga ng papel na dapat nilang gampanan. Kapag may mga ganitong insidente ng pambubuli, maski yung anak nila ang nambuli o yung binubuli, dapat aktibong makilahok ang magulang. Kung sila ang magulang ng nambubuli, dapat mapaliwanagan nila ang kanilang mga anak na talagang mali ang ginagawa nito. Dapat alamin nila ano bang dahilan. Baka naman sa bahay, itong batang ito ay nakakatanggap ng isang uri ng karahasan, halimbawa sa kanya nakakatandang kapatid. Kaya akala ng batang ito, okay lang pala, na ganito palang dapat kong gawin sa kaklase ko para siya'y sumunod sa akin. Kailangan talagang makita yan ng ating mga magulang. At doon naman sa mga biktima ng pambubuli, napakahalaga na malaman ng magulang kasi ang bata, pag hindi nagkwento yan, at yan ang nakakatakot na pangyayari. At dahil kinikimkim na lamang niya ang lahat ng nangyayari sa kanya, at dahil sa ang palagay niya maaari ay wala siyang madulugan, dapat matutukan ka agad dyan. Okay, siguro Assistant Secretary, alam ko gustong i-announce na event dahil nasabi nga natin kanina, Carla, September was Teachers Month at we're awaiting October 5, which is the World Teachers Day. So meron kayong event, Ase? Para po sa ating mga guro, binabati po namin kayong lahat. Alam po nating lahat kung gaano kadakila itong ating mga guro at tayo napupugay sa kanya. Ngayong buwan pong ito at magtatapos October 5, World Teachers Day Celebration. Ang ating pong DepEd mangunguna sa PhilSports Arena, Ultra, meron po tayong activities dyan. Ang ating pong guest of honor ay ang ating Chief Justice Sereno. Whole day, more or less 5,000 teachers are expected to attend this big event. Carla, JC, from Regions 3, 4A at NCR. Whole day celebration, may mga artista po tayong darating. Inimbitahan po namin kayo. Sana dumalo po kayo. Simultaneously, sa DepEd grounds, meron po tayong mga booths para sa ating mga kaguruan. Pwede po silang pumunta rito. May mga raffle games tayo, prizes to be given to them. Health services, pwede po silang magpatingin. BP po nila. Pwede rin silang magpamasahe. Meron po tayong mga serbisyong ibibigay. October 5, World Teachers Day Celebration. Sana po makisa po tayong lahat. Okay, maraming salamat, Assistant Secretary. Good luck po sa implementasyon ng Anti-Bullying Act. At the same time, itong ang event natin sa October 5. Yan po si Assistant Secretary Tonesito Umali ng Department of Education. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Maraming po salamat.